mas matibay daw itong malaking fuse kung ikukumpara dito sa maliit na fuse. Okay mga bossing, for today's video po, tatalakayin po natin itong tungkol po dito sa fuse. Merong maliit, merong malaki, merong fluorescent type. Ano ba ang mas matibay sa kanila? So ang opinion po natin dito mga bossing, ang fuse box po or ang mga fuse, basta original po yung kanyang housing po is matibay po yun, kagaya po nito. Kung makikita nyo, ang kapal po ng wire nyan, makapal na makapal ang wire nyan. Hindi po ito yung tipo ng wire na nasusunog o nagpupulbos. Kahit dito sa maliit na fuse natin, ganun din po. Makapal at matibay ang ating wire, hindi nagpupulbos. Compare natin dito sa isang fuse box na to. So, ito lang yung nakita natin na local na pwedeng ipang sample. Pero meron din po mga gentong fuse box na makakapal ang wire. Okay, kung makikita nyo, ayan po, halos parang balahibo lang yung kanyang wire. Napakalambot po. Etong mga gentong wire, gento po yung nasusunog o napupulbos. So, yun po yung nasisira. So, balik po tayo dun sa customer na nagtanong. So, ang dahilan po niya, kaya gusto po daw niya ng malaking fuse, yung po daw kanyang fuse ay laging pumuputok. So, sabi ko, sir, kung ang fuse po ninyo ay laging pumuputok, so, ibig sabihin po, may grounded o shorted po yung inyong motor. Hindi po normal na laging pumuputok yan. At hindi rin po totoo, boss, na mas malaking fuse ay mas matibay. Opo. Kung yan ay 10 amperes, itong maliit, at 10 amperes po yung malaki, parehas lang po ng tibay yan. Kahit isali na rin natin itong fluorescent type, kung pare-parehas silang 10 amperes, pare-parehas lang po ng tibay yan. At isa pa po, ang trabaho po talaga ng fuse is pumutok. Pumutok pag meron siyang na-detect na shorted po sa ating motor. So yun po, para hindi lumala yung sira, hindi magkaroon ng sunog sa wiring, puputok po talaga siya dapat. So kung ibig sabihin po, kung ito ay 15, ito ay 15, parehas lang po yun, parehas lang ng tibay yun. Kung ito ay 20, ito ay 20, pare-parehas lang po ng tibay yun. Yun po ang pinagbabasihan sa fuse, yung amperes po. Hindi po totoo na madaling masira yung maliit, matibay yung malaki. So sa amperes po yun. Opo. So pakikita po natin kung ano yung sinasabi ko na pagka may nag-shorted, kailangan niyang pumutok. Kasi kailangan niyang pumutok talaga pag shorted ang ating wiring, dahil para maputol yung supply, kung meron mang masusunog sa wiring natin, hindi siya tutuloy. Ganun po yun. Okay po, meron tayong battery dito. Ngayon po, kung ang ating mga motor po is nag-shorted, pag nag-shorted po, nagdidikit po yung positive and negative po. Ganito po ang nangyayari. Kung nakikita po ninyo, kumikislap siya. So, iyan po ay nagiinit po yung wire at pwede pong mag-cause ng sunog. So, ito, ang init po ng wire. Ayan. So, ngayon po, ganito po ang trabaho ng ating fuse. So, ito po yung malaking fuse. Ayan. Ikakabit natin siya dito. Ayan. So, pagka nag-shorted po yung ating motor, ito pong fuse ay puputok. So, tingnan nyo pong mabuti. Ayan. Tumikit yung wire, oh. Ayan. So, pagka ganyan po, ibig sabihin, pumutok na yung fuse. Kahit ikis-kis nyo po yan ng paulit-ulit, wala na po yung supply. Ayun. So, nakita nyo, dumikit yung wire. Nagbaga. Ayan po, oh. Ayan po yung wire, oh. Ayan. So, nakita nyo, nagbaga siya. Dumikit siya. So, ngayon po, kung yan po ay hindi mapuputol yung supply, magkokos po yan ng sunog. So, dahil naputol yung supply, kahit idikit mo siya ng paulit-ulit, wala na pong shorted o grounded na mangyayari. So, ito yung fuse. Ayan. Putol na po siya. Ayan po. So, ganun po ang nangyayari. Wala po yan sa liit o laki ng fuse. Basta parehas ng amps, yun na po yun. Opo. So, siguraduhin lang natin na original yung ating mga fuse holder. Hindi yung kagaya nito na nagpupulbos yung wiring. So, yun po ang trabaho ng ating fuse. Puputok talaga siya once na may shorted po. Okay, salamat po.